Ayun, sabi ni Leon Tagapil, "Di ako magtataka 'pag isang araw mawala sa mundo ito si Joey katulad ng ginawa kay Percy." Okay, Leon Tagapil and Nicolas Torre. This is a clear threat to my life. At bakit okay lang sa'yo na patayin ako kagaya ng pagpatay kay Percy Lapid? Leon Tagapil. And why is that idea acceptable to you? Sige nga, Leon Tagapil. Umakyat ka dito. O ngayon, ikaw, Nicolas Torre, how are you going to protect me from people like that? Eh, pag nabasa ng nanay ko yan, mag-aalala rin nanay ko eh. Pag nabasa ng pamilya ko yan, mag-aalala rin yung pamilya ko eh. Papa-cyber warrant mo ba yan? Pag nag-file ako ng complaint sa'yo? Parang ganito lang yan. Kunwari meron kang ano dyan, meron kang 10 bata dyan. Tapos sabi mo dun sa 10 bata, sinong gusto dito ng candy bago matulog? Tapos nagtaas ng kamay 7, bibigyan mo ba ng candy yung 7 bago matulog? Kasi gusto nila? No! Because you know that it's not good for their teeth. Tas kayo, ang ginagawa ninyo, hindi, bigyan natin ng candy yung mga yan bago matulog kasi gusto nila eh. And that ends your policy crafting. Yun na yung end all and be all ng policy crafting ninyo. Eh, kumukontra, madaming kumukontra sa ayuda, ineme. Kasi nga, hindi yun yung prudent use of our public resources. And your job is to ensure na yung bawat perang pinagpuputahan ng masang Pilipino ay nagagastos para sa ikabubuti ng pangmatagalang quality ng buhay ng mga Pilipino. Hindi yung para lang may pambili sila ng ulam for the next week. Diyos me. Actually, dapat nga nakikita ng marami ito yung press conference nila para nare-realize ng mga tao kung gaano kabobobo itong mga kongresista natin. The way to help directly yung mga kababayan natin na nangangailangan, as long as na dumarating sa tamang tao sa mabilis na paraan, dapat hayaan natin na matulungan ng pamahalaan yung mga mamamayan natin. Ito ang tanong, have you done anything to ensure na yung mga ayuda makakarating sa tamang tao? Rep Jonicio Jr.? Naku, pinagsasabi ninyo. Numbers don't lie. Ito nainis talaga ako nung pinapanood ko siya. Ito si Paulo Ortega. Nung pinapanood ko siya talagang numbers don't lie. Tapos parang feeling niya parang mic drop moment na siya. Feeling mic drop moment. Actually, we're making true to our promise naman this administration, sinasabi, bringing the government services closer to the people. Yung number na yan, so taas na yan, sa survey, 7 out of 10. Apart from yung gusto at suportahan ng ating taong bayan, it also speaks about yung effectivity ng programang ito. Kasi ibig sabihin, yung mga tao, diretso nila nakukuha. Effective yung pag-release sa kanila ng ayuda. Tama nga yung sinabi ni Kong Ernix at ni Kong Paulo, na itong ayuda na to, matagal na to sa ginagawa ng gobyerno. Adjunct na walang During our kwenta, hearing, no? po, you were all present during our hearing. Ito po yung mga part ng mga privilege speech, part po ng mga tanong during our hearing, yung nandun po ang PhilHealth na kasama natin. At welcome po natin itong development na to kasi nakita po natin yung, sabi nyo nga, yung expansion na yan. Kailangan po talaga ng mga beneficiaries ng PhilHealth sa mga members po niyan. Sabi ko nga, kung ikukumpara mo dati, parang bulk talaga ng expenses na shoulder ng medical assistance program. Pero with that expansion, kumbaga, ito po talaga yung trabaho nila. We've been waiting for this. We've been telling the people na ito po ang kailangan ng taong bayan mula sa PhilHealth, and welcome po natin at maganda po na development yan for PhilHealth. Wala akong maintindihan sa explanation ni Paulo Ortega. Ano talaga siya, yung parang he's just happy to be part of the club. No? Wala siyang ambag sa grupo. Ano lang talaga siya, yung just happy to be part of the club. And sorry, yes. Well, it validates our yung initial position po ng House of Representatives na that's the reason why we held a series of committee hearings precisely because we want to find out kung ano ba yung plano ng PhilHealth, how they would utilize their funds. Natatandaan mo nung una, binatikos tayo dito dahil sinasabi tinatanggalan daw ng Anyway, Ako dun sa statement, ang hirap po talaga parang I'm leaning towards that statement na parang factory sila ng fake news, pati yung mga data nila, pati yung mga rally nila, para talagang parang ako dun sa statement, ang hirap po talaga parang I'm leaning towards that statement na parang ito yung mga reaction na dun sa sinasabi ni PRRD. sila ng fake news, pati yung mga data nila, pati yung mga rally nila, para talagang parang literally factory ng fake news kumbaga. Tapos pag hinold sila accountable ng tao, nakakambyo naman sila na joke lang daw yun, parang nagmumukha tuloy sila joke eh. So ewan ko, parang ano bang tawag mo dun sa hari na father faker? Father ng mga fake news, ganun, mother faker. Hindi ko alam kung paano tatawag natin sa kanila. Father faker, mother faker, o
Anong tawag sa mga anak nila? Fakerist? Ganun? Oo. Para mga, ganun yung dating nila. Para mga super villains. Ewan ko ba? Ano nakukuha nila sa pag-invento ng fake news saka paninira sa, lalong-lalo na sa House of Representatives. Parang, ngayon kasi nakikita nyo, napaka-aktibo ng administrasyon, katuwang ang House of Representatives. Ang dami nating naibabang tulong sa tao, ang dami nating solusyon na nagagawa. Yung mga problema natin na dyan, ang target natin, mahanapan ng solusyon. Pero bawat galaw sa bawat pagtulong sa taong bayan, pagbigay ng positive na response sa katulong, gagawa na naman nila ng fake news, saka mag-invento na naman sila ng hindi totoo na mga sitwasyon. So, ewan ko ba, parang Grabe, no? Yung all white talaga siya. Di ba? Gumagawa kami ng solusyon, nagbababa kami ng tulong, ganyan-ganyan. Sino mga baka naman meron kayong mga kamag-anak, kaibigan na taga La Union, First District. Huwag nyo nang panalunin to. Huwag nyo nang papanalunin yan. Tapos ganyan lang siya ng ganyan, yung mother faker. Actually, yung gusto ko ipakita sa inyo yung mother faker, father faker, parang hindi congressman magsalita, ano. faker, hater, parang ganun yung mga dating nila. Ang tawag doon? Aboridong-aborido siya eh. Aboridong-aborido siya, tapos hindi naman articulate yung galit niya. So bakit ka nga galit? Ano exactly yung fake news na sinabi? Bad vibes. Bad vibes. Ako, wala akong nakikitang indikasyon o karakteristik ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na nasasabi kong leaning towards dictatorship. Diktator ba? Ayun, yun yung kasi yung question. Di ba, doon sa speech ni PRRD sa Cebu, sinasabi ni PRRD, this administration is leaning towards dictatorship. So wala raw silang nakikita. Wala daw silang nakikita. Hindi raw yun totoo. Ganon. And this is the reason why this administration is gonna fall down. Dahil hindi sila nakikinig eh. Yung ginawa niyo sa mga vloggers na pinatawag ninyo sa TRICOM, okay? That is a targeted action. You really want to suppress freedom of speech. You really want to suppress freedom of speech. Pagkatapos, yung pagkaso ninyo kay Kuyang Jun Abines, kay Jason sa dahil sa hindi naman totoo na may sakit si Torre, pero sinabi niyo may sakit, ganyan. Pero puta, ano ka high school? I-deny mo, wala kang sakit. Alam mo ang hindi mo mapagtatakbad doon, General Torre. Alam mo Torre, ang hindi mo made-deny doon, yung fact na kapag ka napabalita na meron kang sakit, yung mga tao wini-wish na sana matuluyan ka na. Or feeling nila yung pagkakasakit mo ay ano sa'yo, parang ano yung karma sa'yo. Ganun sila ka-bad trip sa'yo. Ganun sila ka-bad trip sa'yo. O pagkatapos, di okay, napabalita may sakit ka, wala kang sakit. Tapos nasaktan ka, nagkaso ka. Tapos sasabihin mo na, hindi, nilalaban ko lang naman yung karapatan ko, ganyan. Okay, karapatan mo, your fight, your right, your fight, ganyan. Pero, yung overly sensitive ka sa ganyang mga bagay, dahil nagdulot ito ng alalahanin sa iyong pamilya. Sana, ganun ka rin ka-sensitive doon sa mga alalahanin na binibigay ni Bongbong Marcos sa buhay namin. Yung mga nare-rape sa kalsada, yung mga addict na nagkalat sa lansangan. Kasi nag-worry din yung pamilya namin doon. 'Di ba? Ayun. Sabi ni Clark J. Hempisalia, tanga ka ba talaga Joey? Pinagkalat nga ni Abinas at 2x2. Okay sana kung katulad mong walang bilang, okay lang. Wala pala akong bilang, ba't ka nandito kang tanga ka, Clark J. Hempisalia? Pwedeng umakyat, yung masyadong matapang, akyat kayo, ayan yung link. Ano ngayon kung pinagkalat? Nagtatanong nga siya totoo ba to? Nasa ospital daw? Akyat, Clark J. Makatanga ka, ang tanga-tanga naman ng comment mo. Bilis akyat. Ayan yung link. Bilis. Kung paiiralin ni General Torre yung ganong klaseng sensitivity, dapat sensitive din siya doon sa worry ng lahat ng pamilyang Pilipino dahil sa dami ng kinikidnap, dami ng addict, dami ng pinapatay. At hindi lang basta pinapatay ng addict ha, pinupugutan ng ulo, nire-rape matanda. Padami to ng padami. Dito sa amin sa San Jose del Monte, mga batang kinikidnap. Pagbalik, tahina yun tiyan. So ngayon, kung magre-reason si Torre na nag-worry kasi siya dahil yung pamilya niya nag-alala dahil binalita na may sakit siya, wala naman siyang sakit. At napaka-sensitive ni Torre doon.
What I want is for him to exercise the same sensitivity doon sa mga pamilyang Pilipino na nagwo-worry dahil sa sama ng peace and order sa lansangan natin. Handun yung problema. Okay, fine. You take action on what you think is right to protect yourself. Bakit todo protekta ka sa sarili mo pagkatapos ang trabaho mo protektahan ng peace and order para sa lahat ng Pilipino and you're not doing it. You're not doing enough. 'Di ba? Hindi sa dinidiminish ko yung hindi ko sa dinidiminish yung worry ng pamilya ni Torre, ni ni ano yun? Sabi ni Luis Mercado, taga SJDM din ako, 0 votes na kami sa mga Robes. Asan na yung comment ni Kupal ba kayo? Clark J, tigil-tigilan mo yung fake tapang mo. Umakyat ka. Ikaw ang kupal. Umakyat ka. Pagka kasi tatanga-tanga, huwag masyadong kupal. Magtanong ka lang. Pwede namang ganun eh. Pagka yung putak ka ng putak dyan, tapos tatanga-tanga ka, madadali ka dito. Madadali ka dito ng bonggang-bongga. Matatalino yung mga tumatambay dito. Di ka ubra dito pagka tatanga-tanga ka, tas mayabang ka. Sinasabi ko sa'yo. Iiyak ka talagang luhaan dito pagka tatanga-tanga ka. I swear. Ayun. So anyway, di yun na nga. Hindi talaga siya fair yung ginawa na yun ni Torre. Pero sasabihin nila, bakit si PRRD, ganyan-ganyan, pagkatapos meron nga siya yung parang may nagbanta na, naalala nyo yun, yung meron nagbanta na teacher na magbabayad siya, kung sino ang tetegi kay PRRD, babayaran niya, or something like that. Basta parang, matindi naging, parang taga-Pangasinan yata yun, tas teacher pala yung nag-threat doon sa life ng presidente. Sabi niya gano'n, bakit si PRRD, ganyan-ganyan, tawag dito, siya nga parang pinahunting yung nag-comment na yon na apparently teacher pala, ganyan. Ang pa-plastic ninyo, ganun. Okay. Ang involved po doon presidente. And the life of the president is the one that's being threatened. I'm pretty sure, yung desisyon na yon, malaki dong factor is inassess yun ng Presidential Security Group. Gaano ba ka-dangerous yung na yon, yung remarks na yon. And gaano ka-importante that you quell that kind of remarks. Kasi kapag kunwari, hindi mo kasi pinakitaan yun ng batas, everybody's going to just everybody's just going to threat on the life of the president. 'Di ba? Ngayon, magkaganon pa man ang nangyari, hindi natuloy yon. Yung demanda na yon do sa teacher na yon. Yung teacher eventually nag-apologize. But you cannot just threat on killing the president nang ganun-ganun lang. Ngayon, itong si Diwata, nagtanong lang kung may sakit siya o wala. Magkaiba po yun, hindi yun same. Hindi naman pinagbantaan si Torre, tinanong lang kung may sakit, sabi ni Mikil Yuri. Correct! Hindi ba kasi, pinag-aano nila, yung parang, si PRRD nga ganyan-ganyan. Yung mga nagsabi nung threat, wala lang yung ang problema. Dun yung mga sasakay na elemento, gaya ng sindikato, ang sakyan yung naratibo na yun talaga ang hidden threat. Correct! Kasi nga, yung parang, ano nga yung teacher na yun, yung exact threat ng teacher na yun? Threat, teacher, Duterte. Eto, kapal ng mukha. Ay, Diyos ko. Bakit nyo binabalita yung mga ganito? Kadiri, putang ina. Dito, pag bobo ka talaga, bobobohin ka talaga, lalo ng media. Ayun ito Inquirer. Ni-report niya, CIDD chief probably sees the teacher 2020 case, same with Duterte threat. Paano naging same yun? Hindi naman kayo parehas presidente. Sino ka? Nicolas Torre?
The police general who filed inciting to sedition raps against former President Rodrigo Duterte over his alleged threat to kill 15 sitting senators. Sa senators pala to. Sa senator. Sorry. Iba pala to. May have seen similarities in the circumstances faced by a teacher who set up a fake bounty for Duterte's head in 2020. No different. Wala namang bounty to eh. Wala namang bounty yan eh. Ito yung ginawa niya. Social studies teacher, Ronel Mas, who made the tweet about giving 50 million reward to anyone who kills Duterte. Yun kasi yung delikado doon. Kasi nga, sinabi niya, magbabayad siya, 50 million. Paano, syempre, 50 million pala. Sige, tedi ko na to, kasi singilin siya later on. Diba? Ayun. Sabi ni Leon Tagapil, di ako magtataka pag isang araw mawala sa mundo ito si Joey katulad ng ginawa kay Percy. Okay, Leon Tagapil and Nicolas Torre. This is a clear threat to my life. At bakit okay lang sa'yo na patayin ako kagaya ng pagpatay kay Percy Lapid? Leon Tagapil. And why is that idea acceptable to you? Sige nga, Leon Tagapil. Umakyat ka dito. O ngayon, ikaw, Nicolas Torre. How are you going to protect me from people like that? Pag nabasa ng nanay ko yan, mag-aalala rin nanay ko eh. Pag nabasa ng pamilya ko yan, mag-aalala rin yung pamilya ko eh. Papa-cyber warrant mo ba yan? Pag nag-file ako ng complaint sa'yo? See my point? Pagkatapos, si Nicolas Torre, ang reason niya, kaya siya nagkaso-kaso kasi nga nagwa-worry ang kanyang pamilya. Leon Tagapil, for him to say na ako ay papatayin kagaya ng pagpatay kay Percy Lapid. And it seems like it's very acceptable to him to say that kind of thing. O pag nakita yan ng mga kamag-anak ko, kaibigan ko, don't you think they are going to worry for me also? So, wag mo kaming bullshitin, General Torre, na makikipaglawak karapatan-karapatan. You know, it's not coincidence na si Kuyang June Abines ay isa sa mga harshest critic ni PRRD. And he has his way with words. Kapag nagsulat talaga siya ng mahabang mga article, binabasa ito ng maraming tao, talaga ito yung nagva-viral. Dahil na articulate niya yung pagmamahal at respeto ng mga Pilipino para kay PRRD. Kasi usually ang nagva-viral na content ni Kuyang June Abines is, our appreciation, love and appreciation to PRRD and the things that he did for the Filipino people. At pagka nabasa yung mga sinusulat niya tungkol doon, marami talaga na-i-ignite yung kanilang yung kanilang pagmamahal kay PRRD at yung parang yes, tama nga siya doon sa mga desisyon niya, ganyan. Nai-endear ang mga tao lalo kay PRRD pag nabasa nila yung mga articles ni Kuyang June Abines. And I am sure, General Torre, hindi coincidence na tinarget nyo siya just because nasaktan yung pamilya mo. Tinatarget nyo siya dahil tinatarget nyo talaga kami. Tinarget nyo nga kami sa Quadcom eh. Diba? And do not tell me otherwise. Ayun. Okay. So anyway, yung kaninang gusto ko lang ipakita sa inyo talaga kung gaano nakakainis yan si Baby Boy Tambi Ortega. Sobrang hindi talaga siya magaling mag-explain. Pag tinatanong siya, nawawala siya sa question nung I'm pretty sure, premeditated na yung mga questions. Pagkatapos pag sumasagot siya, yung talagang wali talaga. I think Rep Ortega is just so happy to be part of the group. Kumukubra siya, nagkaka-benefit siya, ganyan, napapaboran yung distrito niya, or siya, ganon. Nakakapagbaba daw siya ng mga tulong eh. Uy, okay, sige nga, pa-audit nga natin yung mga naibaba mong tulong. Parang na lang ang sagot ni Baby Tambi. Ayun. Sabi ni Danny Villaverde, my goodness, Joey, your reasoning is so lame. What about Sarah who threatens the president? Sige nga, what an idiot. Oh, what about it? What about it? What about it, Danny Villaverde? Would you like to go up? What about it? What about the threat to Inday Sara to the president?
Bakit ka worried, Danny Villafuerte? Ba't papatayin ba ni BBM at saka papatayin ba ni Martin, ni Lisa at saka ni BBM si Inday? The threat is preconditioned if she dies. Mukhang ikaw yung tatanga-tanga, Danny Villafuerte. Meron kang mga hindi sinasamang facts dun sa katangahan mo. Kaya kayo nasasabihang tanga eh. Bakit ka natatakot? Plano nyo ba talaga na itegi si Inday? Danny Villafuerte? Akyat. So ngayon, ang tanong ko sa'yo, kung tatanga-tanga ka, plano ba talaga ng MAR na i-unalive si Inday? Kasi if your answer is yes, mag-operate nga yung threat ni Inday. Ano sagot, Danny Villafuerte? Anong lame-lame? Ang lame dito yung utak mo. Ayaw tumanggap ng bagong information. Sagot! So itetegi ba ni Martin, ni BBM, ni Lisa at saka ni BBM, ni Lisa at ni Martin si Inday? If the answer is yes, matakot talaga kayo. If the answer is no, then you have nothing to You don't have the monopoly you don't have the monopoly of understanding. Nakala mo ikaw lang nakakaintindi. Hindi ko sinasabing ako ang monopoly, sinasabi ko tanga ka. Danny Villafuerte. Do not make a general statement. We're just talking about your understanding, and your understanding sucks. Of course, I don't have the monopoly of understanding. Ang sinasabi ko lang yung intindi mo, tatanga-tanga. Doon lang tayo. Huwag kang mag-general statement dyan. She already commissioned someone to kill the president if she dies. If she dies. Oh, ba't hindi mo matanggap yung part na yon? If she dies, may mag-a-avenge sa kanya. Oh. Ngayon, kung idedemanda mo si Inday, because of that, idemanda mo ang lahat ng Maranao. Tanga. Yan yung Maranao ng insensibility eh. Pag meron kang pinatay na miyembro ng pamilya niya, sigurado, matitegi rin yung miyembro ng pamilya mo. Oh, idedemanda mo ba lahat ng Maranao? Because of that kind of mindset? O bilis, Danny Villafuerte, tingnan natin yung understanding mong tatanga-tanga ko hanggang saan. Yan ang problema eh. Kaya nyo idemanda lahat ng Maranao? Ano, Danny Villafuerte, laban, bilis. She already commissioned kineme, ganyan-ganyan. Well, look at the history sa Mindanao. Lalo yung mga Maranao. Meron kang kantiin isang miyembro dyan ng pamilya nila. That's sure retaliation. Rido yan. Walang katapusan. Oh, are you going to make any legal action on that? Ewan ko sa'yo, Danny Villafuerte, napakatanga mo. Lame-lame ka pa. Urur! Eh, sinasabi ko, no? Hindi ko sinasabi ako pinakamatalino dito. Ang pinag-uusapan lang natin yung understanding mo. Eh, yung understanding mo, kulang-kulang. Oh, ano na, Danny Villafuerte, kailan mo tatanggapin yung information na it is conditional? It is conditional. Si Inday Maranao yan. May dugong Maranao yan. There is no such thing as conditional threat. Tanga. Sabi mo? Sabi mo? Sabi mo? Ano, there's no such thing as conditional threat. Tanga, makatanga pa si tanga. So ano pala yung ano pala ginagawa dun sa some parts of Mindanao na pag ni-rape yung babae sa pamilya, nagkakaroon ng retaliation. They just kill each other for no reason. It is conditioned on the fact that the honor is violated. Tanga. Ano ko, wag kang ang dami mong ebas Danny Villafuerte. Umakyat ka na lang. Okay, last na yan Danny Villafuerte ha, yung attention sa'yo. Now if you want to talk about this further, umakyat ka na lang. Hindi ka naman wala ka naman disiplina to focus on one topic eh. Kung gusto mo pag-usapan natin, what is your proof that conditional threat doesn't exist?
What is your proof? What is your proof that conditional threat doesn't exist? There's no such thing as conditional threat. Ano sabi mo? Dahil sinabi mo? Ewan ko sa'yo, tanga ka? Bobo ang puta. Diyos ko. Yan kasi yung problema kapag ayaw mo nang tumanggap ng bagong information eh. Natanga ka na lang talaga. Ayun. Actually, even in criminal law, meron naman tinatawag dyan na impossible crime eh. Yung mga crime na hindi naman mangyayari. Ayun. Kota na si Danny. Oo nga, may pang-ulam na si Danny. Congratulations, Danny. May pang-ulam na siya. Ayun. Anyway, ayan. Yung MAD dahil sa atomic bomb ba ay form yung mutual assured destruction dahil sa atomic bomb ba ay form of conditional threat? Yeah. Oo. You're not the first one to attack, 'di ba? However, if you're going to ruin me, I'll make sure that you will be ruined too. Tama, maganda yung example ni Mikel Yuri. Naku, di mo na kayang sabayan yan. Danny Villaverde. Di mo na kayang sabayan yan. I'm pretty sure. Gano. Anyway, yung mga magulang gumagawa rin ng conditional threat, sabi ni Carlex Crespo. Correct. Correct. Araw-araw, di ba? Di ba pag bata ka pa yung magulang mo, araw-araw gumagawa ng pag hindi mo inubos yung pagkain mo, malilintikan ka sa akin. Di ba? Di ba? There's no such thing as conditional. Ako din sa tanong to. Ako sa palame-lame ka pa dahil Filiperte. Ako sa tanga ka. Ayun. Pakibasa pa ang Revised Penal Code Article 280. Doon makikita ang conditional threat. Basahin mo para di ka tatanga-tanga sa argumento mo. Ayun. Anyway, hala baka kamag-anak ni Danny yung namigay ng 500 while binabaha yung lugar niya. Oo nga. 2 MB lang ang utak. Anyway, so yun na nga, no? Na talaga, like I said, palabas yung proof. Patindi yung proof na, protest vote is getting a traction, Protest vote is getting a traction. Alam ko marami pa sa inyo dyan yung syempre yung maiiwasan nyo sa mga taong critical na mag-isip talaga na parang, putang ina, hindi ko talaga matatanggap na iboboto ko si Ipe, ganyan. Huwag mong tanggapin. Ako, hindi ko rin naman talaga tinatanggap at saka hindi ko rin naman nilalagay yung future ko kay Ipe eh. But this is not about electing an individual. This is really about a pushback. Ganon. And sabi ko nga sa inyo, it's just so happen kasi na ito yung action na hinihingi at the moment. If we're going to give space to a politician that is allied by the Marcos, it would be very, very difficult to go back to where we used to. Kailangan natin ng numbers. This is not about deserve ba yung kandidato o hindi. Kasi sa totoo lang, at the end of the day, wala naman talagang deserve eh. This is about strategy. This is really about winning the bigger fight. And the bigger fight is in 2028. Ayun. Sabi ni Gracia, same Joey, I'm still contemplating with Epi, I'm good with the rest of PDP. At gets ko naman yan. Sa akin naman kasi, i-vote niyo yung gusto niyo dun sa 3 na bakante. Boto niyo yung straight na PDP lineup, tapos iboto niyo yung 3 na bakante na gusto ninyo. Doc Mata, Allen Capuyan, Norberto Gonzales. Diba, lagyan niyo rin dun. Ayun. Ito pa, sabi ni Rank Rocket, fake news peddler, dapat sa'yo pinapatay. Ayan. Okay. Ang tawag dito, Nicolas Torre. Pakitag naman si Nicolas Torre dito. Nicolas Torre, naku, paano naman ang aking aking pamilya, ang aking mga kamag-anak na magwo-worry kapag nakita itong mga ganitong klaseng mensahe. Ang tawag dito, Nicolas Torre III. Pakitag naman si teka, i-print screen natin. Ay, sorry. Ayan. Save natin
Ayan, gusto rin kumonta. Hindi na makontrol ni Sir Jun Abinas ang FB account niya. Eh, wala na ano na eh. Ayun. Ayun. Hindi ko tinago IP. Ayun, kumbaga an eye for an eye. Sabi ko we can protest in a million ways, but a protest vote is to save Inday, napikit mata na lang akong boboto kay Ipe kahit nagbodots. Totoo. Miss Joey, merong isang kupal na attorney kaya pa na yung balat sa mga Duterte kasi merong ambisyon na makapwesto sa gobyerno ni Bangag. Ayun nga, kaya nga sabi ko, yung mga etchos niya nung night before ng Trico, yun, makukontempo ko yung mga ganyan-ganyan. Pagkatapos yung parang nag-grandstand siya dun sa nag-grandstand siya dun sa Trico. Pagkatapos yung parang sinabihan pa siya na you should be a model vlogger. Parang may ganun pang eksena, 'di ba? Sabi ko, puta, magkakaposisyon na 'to. Magkakaposisyon na 'yan. Ano 'yun audition. Kasi yung Enzo Recto, malakas rin yung ano nun malakas rin yung social media platform nun eh. Si Leon Tagupil, pwede ba mabawi yung FB ni J. Abinas Joey? As long as may access siya sa email niya, sinilip ko, hindi pa napapalitan. I think so. Kaya alam sa totoo lang guys, importante talaga i-set up niyo sa mga social media accounts niyo, no? Importante talaga na i-set up niyo yung two-factor authentication. Two-factor authentication talaga. Ayun. Make sure. Pagkatapos maglagay kayo ng password sa cellphone ninyo for goodness sake. Ayun. Malakas sana yung Enzo Recto kaso nangamote kay Marcoleta. Malas niya. Kasi nung nandun siya, nandun din si Marcoleta. Ayun. So ang malas niya, ang laki ng kamalasang inabot niya. Ayun. Okay. Well, anyway, last topic natin for tonight, ayan, before tayo matulog. Itong interview ni si Gretchen Ho, ako ilang beses kong kinriticize si Gretchen Ho sa pagiging niya, no, yung may pagkaano rin si Gretchen Ho yung yung alam mo na, syempre pag pink ganyan, yung para bagang sila lang yung marunong about being fair, about being correct, ganyan. Pero dalawang beses ng interview ng Big Story Girl si Ace Barbers. Yung first, yung night before ng February 8, in-interview si Ace Barbers sa kung ano yung mangyayari sa Tricom hearing. Yung isa doon, Regina Lay ba yun? Regina Lay? Ayun. Mag-request ko yung Abinas ng forgot password, tapos sagutin niya tama yung mga questions. Ang tawag dito, nahirapan si Ace Barbers na i-convince yung host ng Big Story na show. Tapos magaganda yung questions ni Regina doon Sabi niya, meron kasing disconnect na, iipit-ipitin niyo sila sa tax compliance, pagkatapos yung hearing is about fake news, about narco vloggers and kineme. So, anong kinalaman nun doon? Ganyan. So, ibig sabihin, kumbaga, hindi maiwasan, naisipin talaga ng mga tao that you are really running after them. Ganyan. To be fair dito kay Gretchen Ho, hindi niya pinakawalan kasi yung idea na tina-target niyo naman talaga sila Tina-target niyo naman talaga yung mga BBM vloggers, yung mga DDS vloggers Ayan. So anyway, ito, pakita ko sa inyo.